Matapos maantala dahil sa bagyong Opong, balik biyahe na ang mga barko sa pantalan ng Batangas. At live po mula sa Batangas Port, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, pakikwento ano na ang sitwasyon dyan? Andre, balik biyahe na nga ang mga barko dito sa Batangas Port pero marami pa rin mga pasahero ang di agad na makasakay. Bukod nga sa mga pantalan, ramdam din po ang epekto ng bagyo sa mga beach resorts dito sa Batangas. Malakas ang hampas ng alon sa dalampasigan sa beach resort na ito sa San Juan, Batangas sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyong Opong kahapon. Sinabayan pa yan ng malakas na hangin. Ang mga puno ng niyog tila sumasayaw na rin. Sa ibang resort, ibinaba na muna ang mga kabana para dili pa rin. Itinaas ang signal number 3 sa buong probinsya ng Batangas kahapon dahil sa bagyong Opong. Ipinagbawal muna ang paglangoy at iba pang water activities sa coastal area sa San Juan base na rin sa abiso ng Philippine Coast Guard. Delikado po, syempre po nandiyan yung bagyo. Hindi natin naman alam kung ano po yung gaano ba siya talaga kalakas. Ito po ay upang mapangalagaan po natin ang kaligtasan ng ating turista at ganoon din po ng ating mga mamamayan. May mga turista tuloy na nagkansila ng bakasyon at nirebook na lang ito sa ibang araw. Dahil nga medyo masama yung panahon, baka mahirapan din sila sa pagbiyahe, nakipag-coordinate sila sa amin for rebooking for their safety. Pero meron pa rin namang tumuloy. Ang in-advise na lang namin sa kanila is not allowed yung ating beach dahil nga malakas yung alon, malakas yung hangin, may mga possibilities na may mangyaring masama. Papayagan ulit ang water activities sa San Juan, oras na tuluyang bumuti ang lagay ng panahon. Sa ngayon, inalis na ang tropical cyclone wind signal sa Batangas Province. Kaya balik biyahe na rin ang mga barko sa Batangas Port matapos maantala dahil sa bagyo. May mga pasahero nang nakabiyahe pa Puerto Galera, pero marami pa rin ang hindi agad makasakay ng barko. Gaya na lang ni Gregorio na noong Webes pa raw nagbabaka sakaling makauwi sa San Jose Occidental, Mindoro. Medyo magastos, mahirap at nakakapagod. Medyo mapapamura. Dahil ang daming nasagasaan. Yung pamilya namin, tinitingnan namin doon, ano na nangyayari. Imbis na nandun kami at nasasama namin baka kung anong mangyaring trahedya, di namin maasikaso sila. Paliwanag ng pamunuan ng Batangas Port, hindi agad makabalik sa pantalan ng mga barko. During typhoon signal kasi, pinapapull out natin ang mga barko at mag-shelter sila to protect din naman yung kanilang mga barko at umaalis sila sa mga pantalan para din hindi mapinsala yung pantalan natin. Naghanap yung sila ng area na mapoprotektahan din naman nila ang kanilang barko. Kaya lang, medyo napalayo daw. Medyo malayo. Kaya bago sila makabalik ng Batangas, medyo takes time. Apela nila sa mga pasahero, habaan pa ang pasensya. Inaasahan ng pamunuan ng Batangas Port na magbabalik normal yung operasyon dito ngayon pong gabi hanggang bukas ng umaga. Balik sa inyo. Mag-iingat kayo dyan live mula sa Batangas Port. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.